Hello. Magandang hapon sa lahat. Good afternoon to everyone. This is Justin, Talk News PH. At before we start, before anything else, bago tayo magsimula, I would like to request, paki-like naman, paki-share, paki-follow, paki-subscribe. Doon sa mga bago nating viewers, paki-subscribe naman kahit pa unti-unti lang. Pabuti natin ng 1,000 itong napakaliit na channel na to. So, I hope you will subscribe to our new viewers, and also doon sa mga dati na nating mga viewers, kahit na kukunti lang kayo, maraming salamat sa patuloy nyong panunood dito sa broadcast natin sa Justin Talk News PH. This afternoon we will be talking topic na parang ano lang siya, sitting or playing a scenario or scenario setting. Ibig sabihin, magkaroon tayo ng looking forward to the political situation na might happen, that there's a big probability na mangyayari sa ating bayan. This are speculation. Sabihin na natin these are speculations, but these are based on what is happening sa pagkangayon, at the probability na ito ay will happen in the future. Meron siyang probability. I cannot cite kung ilang percent. At there is also probability na hindi ito mangyari. But the way things are going, at dito naman sa Justin Talk News page, lagi tayong gumagawa ng scenario setting or scenario playing, at 80% ng mga sinasabi natin ay hindi pa nakakatotoo. Halos yung with regard to the arrest or the kidnapping of President Duterte, na discuss na natin yan almost 1 month before mangyayari yan. The impeachment of VP Inday Sara, sinabi na natin yan at nangyari, at alam na natin kung anong maging resulta. Failure din, ma-dismiss din yung case, which is happening right now. And also the arrest of Pastor Kibuloy, nahulaan na hindi naman hula. That was we are setting the scenario, considering the lot of events leading to that situation, but I never expected na ganyan kalala ang mangyayari dyan sa KOJC. Then the last elections, di ba sinabi na natin there will be massive vote buying, massive disenfranchisement of voters through overvoting, di ba? Sinabi na natin yan. Kasi yan lang ang palusot nila na mahirap na habulin legally. Kung magsasampa ka ng kaso regards to that, that will entail a lot of cash or amount to be spent para lang ma-resolve yung kaso na yun. That is through manual counting. So ngayon, itong topic natin, this is the impending event na mangyayari, kasi this came from Boyeng Remulla, the SOG, the DOJ Secretary. Ano bang sabi niya? He is very ecstatic nung sinabi niya ito, na he's applying for the position that will be vacated by Samuel Martires as ombudsman. So, ang iba, tumaas ang kilay, pero ako hindi. Alam ko, this is part of another plan, another grand plan na linilons naman ng mga cohorts at minions, at mismo si President BBM is part of the plan. Kasama of course si Lisa Aranita and Martin Romualdez. So what are their plans? Nagkaroon na sila ng iha-hatch nila ito, ng mga plans na to. Sabi ko nga, ito ay are just
we are just speculating, and we're just trying to make our forecast for what will happen in the next few months sa political scenario ng ating bansa. At ito, alam naman natin kung ano talagang ultimate intention, ultimate target, or ultimate purpose na ginagawa ng pamahalaan kasama na yung mga kaalyado nila. This is just one of the way of bringing down the Duterte family, the Duterte clan, the Duterte brand. Gusto nila totally mawala na sa senaryo sa Philippine politics. At ito, dahil sinabi na rin ni Boying na he will apply as ombudsman. In fact, sinabi pa niya kung parang ano na siya, very positive na siya na talaga siyang ma-appoint, na ma-vacate niya yung position as Secretary of Justice. Dahil sabi niya, I will recommend, I have names of people that he will recommend that are qualified for the position as Secretary of Justice. Nakita na ninyo. That is one confirmation na talaga na siya ang maging susunod na ombudsman. So, medyo mabilis ang takbo ng discussions natin. Ito, kailangan kasi isubmit, mag-apply ka, then marami mag-apply dyan as ombudsman. At yan, sa Judicial Bar Council. Sila naman ang magsiscreen, titingnan kung may qualification ka ba talaga na magiging bago ka akseptahin. They will accept your application as ombudsman. At itong mga pangalan na to, this will be endorsed to the President. Ganyan ang proseso. Ay, yung mga Judicial Bar Council, I don't know kung sino ngayon ang nag-compose niyan. But regardless kung sino ang mga members niyan, the final arbiter will be the President. Siya ang magdesisyon kung sino ang dapat na maging ombudsman. Ngayon, kung nasa kamay na ng Presidente yung mga pangalan na yan, makaligtaan kaya niya ang pangalan ni Boying Remulla? Yun ang tanong. Hindi kaya niya baliwalain kaya niya yung application na yun as the next ombudsman? Yun ang mga tanong. Or it was planned that way. It was planned that way na maging ombudsman na si Boying Remulla dahil mag-retire na by July 27 si Samuel Martires. So kung pag-usapan pa natin, ano ba talaga ang pero ayaw ko na sana pag-usapan, ano ba talaga ang mga qualities ng dapat sa isang ombudsman? Simplihin na lang natin, yung mataas ang integridad, yung hindi nakikinig sa kung ano-ano mang mga sinasabi ng parties na nagdemanda, parties na nagdi-defense or dinidemanda. Talagang ano siya, yung mataas ang integrity at may capacity to perform his duty as an ombudsman, that he will function effectively as an ombudsman. Yan nga, paglilitis ng mga kaso sa lahat ng mga official at hindi official na involved in lahat na krimen na that is sanctioned dyan sa batas natin, doon sa mga government employees, officials, mga cabinet secretaries, pwede niyang aksyonan yung mga yan. Pwede niyang gawin yan kung merong magsampa or motu proprio o sarili niya magdesisyon na ikakasan niya yung mga investigations na yan. Then, siya magpataw din ng mga suspension. Halimbawa, kung nakita na niya na kailangang isuspend dahil nga may violation, siya nagpapataw ng mga suspensions. Then, bago niya, kung meron talagang reasonable doubt dyan sa mga kaso,
proven, talagang maprubahan na talagang mabigat ang ebidensya laban sa sinasakdal, isasampa niya yan, iaakyat niya yan sa Sandigan Bayan. So, ganyan ang proseso dyan. So, ngayon, itong kaso ni application, I'm talking about the application ng Boying Rimulya. Kung titingnan natin ang qualification ni Boying, pwede siya magiging ombudsman dahil naging DOJ secretary na siya at abogado din naman siya. But yung quality as an ombudsman, magko-qualify kaya siya? Kung alalahanin natin yung mga past doings niya, past doing or wrong doing na ginagawa niya, mga disminor na ginawa niya, tulad ng pagpakialam niya doon sa kaso ng anak niya with regards to drug dealing. Diba? Marami pa nga nagsabi na allegedly na that package was actually for Boying Rimulya, not for his son. Pero dahil nga yata magkapangalan sila, inangkin ng anak niya. Tapos after a while, napawalang sala yung anak niya. So very controversial. Why did it happen? Especially na siya ang DOJ secretary that's supposed to be hindi na siya makakialam sa kaso na yun. In fact, kung talagang mataas ang moral values mo, magde-resign ka as a DOJ secretary. Di ba? Kasi malakas ang ebidensya Ang ginawa nila, pinahina nila yung kaso para ma-dismiss. Yun ang katotohanan dyan. Talagang nakawala yung anak niya kahit na-detain ng I think 1 month, nakawala rin. Pero kung ganyan ang kaso dapat involved in drugs, talagang mabigat yan for a DOJ secretary na ma-implicate with that kind of criminal violation. Yung sinasabing na misfeasance, nonfeasance, yun. Talagang dapat talaga siya nag-resign as DOJ secretary kung may moral pa siya, moral yung pag-uugali niya, kinoconsider niya yung sitwasyon na yan na na-involve na yung anak niya. Ngayon, ito naman doon sa comment ni General Bantag na there were sa bagay in his younger days, nakikita daw yung namamasyal sa Baguio, at alam mo naman nung kapanahunan ang Baguio talaga laganap dyan ng damo para sa kabayo. Ayun ang dinadayo daw niya na mga yan. At there are a lot of natives. This is an allegation. At saka siguro nung panahon na yun, sa kabataan niya, talagang hayagan na gumagamit din siya ng yung damo nga. So yun ang mga comments. Then, nangyari nga yung murder ni assassination o murder ni Percy Lapid. At ang nagiging prime suspect kaagad ay si General Bantag. It turns out dyan sa investigation that they're interested with the position ni General Bantag sa Bilibid. Ayun. Kaagad nagbigay siya ng decision na guilty si Bantag without considering an preliminary investigation doon sa kaso. Nagbigay na kaagad siya ng pronouncement at judgment na yun na talagang si Bantag ang suspect. Kaya ang nangyari kay Bantag, nagtago na lang. Kasi alam niya na hindi talaga siya makakuha ng hustisya, tamang hustisya, if Boying Rimulya will still the Secretary of Justice. Kasi dyan din lilitisin. Alam naman ni Bantag kung ano mangyari sa kaya nagtago until now. Hindi malaman ko nasaan si General Bantag. So, dyan na lang. Kikita natin kung ano attitude, anong klaseng justice si Secretary si Boying Rimulya.
in the performance of his duty as Secretary of Justice ng Department of Justice. Ngayon, nangyari yung kay Tevez. Ganon din ang sinabi. Hindi pa na-imbestigahan ang kaso. Nagkaroon na kaagad ng wala pang investigasyon. Guilty na kaagad si Tevez. Di ba? Nakikita natin kung anong klaseng attitude ang meron behavior si Boying Rimulya. Nasundan dito kay Pastor Kibuloy. Anong ginawa niya? Alam na natin, na-witness natin lahat yan kung anong operation ang ginawa niya dyan din sa KOJC at kay Pastor Kibuloy. Sinampahan ng kaso na parang nabubuhay bigla yung kaso na matagal ng patay. Excuse. Yun ang ginagawa ni Boying Rimulya. Nasundan pa ito, mas grabe, yung pagkakidnap ni President Duterte. Nakita natin kung anong ginawa niya. Ngayon, nangatwiran pa siya na napilitan lang daw siya na dalhin si President Duterte sa dahig, isuko doon, isurrender, kikidnapin dahil wala nga daw ebidensya. So, ibig sabihin, at ngayon, bigla ka nagkaroon ng ebidensya. Ngayon, doon sa interview ni Attorney Nick Kaufman just last night, he was informed about this matter, and there are Boying Rimulya saying that they were forced to endorse, to surrender President Duterte to ICC because of the lack of evidence, dahil lahat daw ng mga ebidensya ay sinira. At ngayon, biglang nagkaroon ng mga witnesses, 4 na witnesses na ginagastusan nila ng eroplano, pagkain para madala lang sa dahig. At sabi ni Attorney Nick Kaufman, they will cross-examine itong mga witnesses na to kung gaano ka-legitimate na mga witness yan. Kung gaano katotoo ang mga allegations nila na panunumpaan nila dyan sa ICC. Nasabihin nila against President Duterte. Sabi ni Attorney Nick Kaufman, we will cross-examine definitely. That is, sabi niya, na nagmanufacture ng witnesses or influencing the witness, sabi ni Attorney Nick Kaufman. So makikita natin kung aabot pa ng confirmation of charges by September. Malamang i-discuss din yan. So balik tayo kay Boying. So nakikita natin ang attitude ni Boying. At sinuko niya ito from VP Inday Sara, at marami nagsasabi na talagang sinuko niya ang soberanya ng Pilipinas at ang justice system. He is the Secretary of Justice, pero hindi niya ni-recognize na alive and kicking ang justice system natin. Napakalaking insulto sa mga huwis natin, sa mga different courts natin that are dynamic and vibrant, na gumagalaw, nagpapataw ng tamang batas, nag-accept na kung ano-anong mga kaso. At sabihin ni Boying Rimulya na hindi niya nagpapunction ng tama, na walang justice system sa Pilipinas. So, malaking kalukuhan yan ang ginagawa niya. So, ito, nagsasabi pa siya na dapat si President Duterte hindi dapat patawan. It is harmful daw, nakakasama kung papayagan siya ng interim release. Imagine sa ginawa niya kay President Duterte, maglakas loob pa siya magsalita. Alam naman natin na talaga siya ang utak yan. In fact, inangkin niya yan, inamin niya. Kaya nga he was recommended by Senator Amy na makasuhan dyan sa ombudsman, na yun naman din ang mapupuntahan niya. Despite of that case, I don't know kung magiging ombudsman ba siya. Sa tingin natin na hindi talaga dapat siya maging ombudsman sa maraming mga violations niya sa batas na ginagawa, na hindi naman siya napatawa ng parusa dahil nga hawak niya yung posisyon na yan na mag-akusa as fiscal ng ating gobyerno. Siya mag-akusa ng mga tao na dapat kasuhan at
Mahirap naman kung sarili niya ang akusahan niya, di ba? So, yan ang situation ngayon. Ngayon, despite all of this, lahat na yan, talagang, kung titingnan mo, dapat talaga hindi siya maging ombudsman. Kasi there's no real reason for him to become an ombudsman. Wala talagang reason or any supporting deed na ginagawa niya na mag-merit sa kanya to be recommended as the next ombudsman ng ating bansa. Dapat dyan pa lang sa mga violations na yan, disqualified na siya. Hindi na-acceptahin ng kanyang application as ombudsman. But sabihin ko sa inyo to, but to our dismay, si Secretary Boying Remulla will be the next ombudsman dahil siya ang i-appoint ni BBM. Marami dito sa amin, dito mga mga kakusa natin sa kapihan. Kakusa natin sa Starbucks at saka dito sa Mediterranean Cafe. Yung Moroccan Cafe ang binanata ng mga rito, mga tambay sa coffee shop. Ang tayaan nila doon na si Boying ba ang magiging next ombudsman o hindi. Yun ang nila argument na narinig ko. Hindi ako sumali sa pustahan. Nagpupustahan sila eh. Pero ako, sangayon ako doon. Or I'm on the side na talagang si Boying Remulla ang i-appoint ni President Bongbong Marcos. Marami nagtanong, bakit? Ano bang magagawa kayo ng ombudsman? Marami. Naalala niyo yung kaso ni Gwen Garcia, kahit na hindi sinusunod, suspension. Di ba? Marami siyang magagawa. Kasi siya nga nagpapataw ng mga kung ano mga kasalanan ng mga taong gobyerno. Ang ombudsman ang gumagawa ng mga hatol dyan. So, bakit nga si Boying Remulla? Napakasimple. Tulad ng ginawa ni PBBM pag-appoint kay Torre. It's all the same. Talagang i-appoint niya si Boying Remulla to continue their operation para sa mga Duterte at with the ambition na totally mapatalsik nila si VP Inday Sara. Bakit? Nakita nila dito sa impeachment. Patay na ang impeachment kahapon pa. Ngayon is the start of the 20th Congress. At naka-recess naman ang Senado at hindi pa nakapag-oath yung 12 new senators. Walang galawan yan. So, by law, kung susundin mo talaga, patay na yung 19th Congress at dismiss na yung kaso na yun. Yung impeachment case na yun. Wala na. Bukod sa hindi nakasagot yung mga congressman doon sa remand, dalawang katanungan, naggumawa sila ng resolution but they are all conclusions. Hindi nila dinitalye kung hindi ba sa lumabag sa Constitution yung tatlong sinampa nilang mga impeachment case. Hindi nila sinagot. Tapos yung futuristic na tanong kung interesado ba sila sa crossover ng kasong ito sa 20th Congress. Hindi nila sinagot yan. So anong gagawin? I-dismiss yan. The new Senate impeachment trial court might convene and make a decision to dismiss the case. Despite itong mga papel ni na pinapalabas ng papel ni Tito Soto at ni Lacson. Kilala naman natin yan si Lacson eh. Di ba yun ang daming ni Lacson, mga kambalastugan na ginawa. Di ba? Bukod sa smuggling ng simento, hindi ko naman sinabi na siya. These are allegations. Doon sa nangyari kina file doon. Nung commissioner si file doon na ito nga, isa sa mga, yung anak niya, technical smuggler din. Di ba? Yan ang mga kaso, aside from yung mga past na mga ginawa na krimen ni I don't know kung natutuloy ba yun. But kilala natin si Lacson.
At ito rin naman, talagang anti-Duterte yan, si Lacson. Noon pa, sinabihan nga ni Duterte yan dahil maitim daw ang pagkatao, gusto niyang ipahid, idamay yung mga taong maputi para maging itim. Yan ang ibig sabihin ni President Duterte noon. Sinasabi niya yan kay Lacson. Ngayon, lumabas na naman na senador siya, handa niyang i-convict si BP Inday. Pero sa frustration mo, Senator Lacson, ma-dismiss na yung kaso na yan. Okay? So, dahil nga ma-dismiss na ang kaso, paano na lang? Paano na si Martin? Paano na tatakbo si Martin? Paano na maging Prime Minister? Paano na lang maging Presidente? Si Sandro, paano maging Presidente yan? Kung patuloy pa nandyan yung mga Duterte. So, gawin nating ombudsman si Boying. Para yung sinampa ni Joel Chua, siya magpapatuloy. At lahat ng mga kaso na sinampa natin, it should favor us. I-convict natin si BP Inday Sara para completely hindi na siya makatakbo by the 2028 election. Mabura na siya completely. Yan ang grand plan. Kaya sabihin ninyo na baliwala yung pag-ombudsman. Mayroon malaking bagay yan and they're hoping that it will happen. Kung ombudsman si Boying, libre na siya. Libre na siya gumawa ng mga ang Kongreso magsampa ng kaso o kung sino mga private individuals nakakasuhan si Inday, then lilitisin at siguradong bullseye. Tanggal si BP Inday Sara. Ganyan ang gusto nilang mangyari. Kasi wala na nga itong impeachment eh. Wala na. And they still have 3 years para gagawin yan. Bilis-bilisan lang niya. So, magtataka tayo siguro na ang ombudsman, alam naman natin kung gaano kabagal gumalaw ang mga kaso dyan. It took years for some cases to be decided. But now, dahil si Ombudsman Boying nang uupo dyan, baka 3 buwan, 4 na buwan. Okay na yung kaso, lalo na kung kaso ni BP Inday Sara, laban kay BP Inday Sara. So, mangyari yan, maghanap sila ng kaso na kasama yung perpetual disqualification. At kailangan makumbik si Inday kaagad para completely hindi na siya makatakbo as president in 2028. So, yun ang ultimate plan. Nakikita nyo? So, we are sitting this scenario. We are playing scenarios na mangyayari ito at napakalaking probability na mangyayari yan ngayon pa lang. Na-anticipate na natin yung mga galaw nila. Like what I have said in the past vlogs ko, wala namang ganong nakikinig, yan ang mangyari. Ito, sabihin ko, dalawa lang ang speculation ko, ang opinion ko na binigay noon na hindi pa nangyari. Yan ang people power at ang pangalawa yung pag-declare ni BBM ng martial law. Meron din akong mga situation, mga scenarios na that will possibly happen. Pero sa ibang vlog na yon. So ngayon, yun ang purpose. Totally mawala na kasi hindi kung magsampa pa sila ng impeachment by February 6, 2022, wala rin yun. Hindi rin lulusot because the numbers game will dominate the Senate. Wala rin mangyari. So, ipadaan nila sa ombudsman. At magugulat kayo, mabilis ang takbo ng kaso. Especially, that is special para kay BP Inday Sara. At malamang magkakaso rin dyan si Pulong, magkakaso rin si Baste. Lahat ng mga Duterte clan, sasampahan nilang kaso yan. At yung mga ibang mga government officials that are aligned kay President Duterte, kay BP Inday Sara, unti-untiin nila yan, sigurado yan. At yun mangyayari kung maging ombudsman si Boying Rimulya. Sabihin man ninyo, these are speculations. Yes, these are speculation. But these are forecast na possible mangyari sa political scenario dito sa Pilipinas. They are speculations. We are speculating. But the probability na ito ay mangyari, napakalaki. Just use your imagination. Huwag naman masyadong static na hindi gumagalaw ang imagination nyo. Let your imagination move.
And you will be surprised na what I'm saying bears truth to it, na ito ang grand plan ngayon ng PBBM administration, and they're excited about that. So ano magagawa natin? Ano magagawa? Marami tayong kaalyado dyan sa Senado. What can we do? Also, there's an emerging group also dyan sa Kongreso. So hindi talaga tayong walang-wala. Tulad nung first 3 years na halos walang tumayo dyan sa Kongreso. But right now, maraming makakasama si Ongab, si Congressman Pulong. They might form a solid group dyan that will go against kung anong gagawin ni Martin Romualdez. Diba? So, dito sa Senado, medyo kampante tayo ng konti. Lalo na nandiyan si Senator Marcolita. So, medyo kampante tayo. Ngayon, kung anong mangyari dyan, may magagawa ba tayo at yung mga senators na binoto natin dyan sa Senado at mga congressman, mga party list? Yes, of course, meron tayong magawa. If we will keep fighting and protecting VP Inday Sara. Isa dyan, isang tanong dyan. Dahil nga sa ginawa ni Boying Rimulya, kung siya nang upo sa ombudsman, yung mga ginawa niya ng pag-surrender niya kay President Duterte, violation ng sovereign niya, violation ng rights ni President Duterte. Ang tanong ko dyan, can the senators or the congressman can initiate an impeachment case against Ombudsman Boying Rimulya? Pwede ba natin siya ma-impeach? Instead, nagagawa siya ng move para mapatali si VP Inday Sara. Impeach din natin siya. Nangyari yan kay Carpio Morales, di ba? In-impeach din. Corruption charges. Pwede rin natin i-impeach kasi impeachable din naman yung kaso na yan eh. Yung pag-surrender niya, paglapastangan niya sa karapatan, personal na karapatan ni President Duterte. O, di ba? Ang pagbigay niya mga witnesses, di ba? Violation yan. So, pwede natin siya i-impeach si Boying Rimulya. At not only Boying Rimulya, kung ganyang kalakas talaga ang mga congressman, si Bongbong Marcos, ang daming impeachable offense na ginawa niyan. Kasama na dyan ang itong kay pag-kidnap nila kay President Duterte. If we are doing the legal way of demolishing the Dutertes, we will do the same to them through Congress and Senate. Yun ang gagawin natin sa kanila. At yun ang sabihin natin sa ating mga congressman, that they will initiate a move to impeach PBBM. Sayang nga si Cardima kaya yun ang takot nila. And I hope merong party list, kung meron pa bang party list na nanalo na pro Duterte, dapat yan ang initiate nila. Pagsampa ng impeachment case kay Boying Rimulya, kung I think it's almost 80 to 90% na magiging ombudsman si Boying. Pag upo pa lang niya, sampahan na kaagad para hindi makapurma. Hindi siya makapag-isip kung ano pa man against VP Inday Sara. Impeach kaagad. So, kung ano mang decision niya, patagalin lang ng husto. Hindi natin maiwasan na talagang maraming kaso yan na ipasa, might be from Congress papunta ng ombudsman para nga talaga nilang patalsikin si VP Inday Sara. Pero kung tatagal yung kaso na yan, then more 3 years, then still makapag-file pa ng candidacy si VP Inday Sara, dahil hindi pa siya convicted, hindi pa siya makonvict ng Sandigan Bayan, pwede siyang masuspended as Vice President, pero this is an elective position. Hindi pwede. Through impeachment lang talaga. Hindi talaga siya mapapalitan. Impeachment lang. Hindi naman pwede siya masuspended. Diba? Okay, wala rin magawa ang ombudsman. Through conviction lang talaga dyan sa kaso na pwede na nila mapatalsik si Inday Sara. At kailangan before the 3 years term 2028,
magawa nila yan. Kailangan may fast break nila yan. Yung kaso na yan para makonvict completely si BP Sara na mayroong nakaakibat na perpetual disqualification against BP Inday Sara. So, di ba? So hindi na talaga makatakbo si BP Inday Sara. So alam na natin this time kung anong plano. Di ba? So maganda yung magsisit ka ng scenario for the future. For them to anticipate anong mga demonic na mga plano ang gagawin ng mga taong ito. And they will not stop doing that because that is their nature. Nature ng mga, hindi ko na masabi tao sila, but they are the influence of Satan. Yung mga ginawa nila na yan. Yan, sila Rizal Tiveros. Ano bang ginawa ngayon? Gusto pa niyong baliktarin ang pangyayari. Pero hindi na makakalusot yan si Risa. Lalo na kung magkaroon na ng may affidavit na sworn affidavit si Karini alias Rene. Meron si Michael Maurilio. Ngayon, ito nga balik dito sa case ni Ombudsman. Pangalanan ko na siya, Ombudsman Remulla. So, yun ang dapat nating gagawin. Hindi tayo magpabiktima lang. Kailangan lumaban tayo. And this can be done with the active participation of the people. Tayo mga supporters. Mag-rally tayo. Rallyhan natin si Boying kung gagawin niya yan. Doon sa harapan ng ombudsman. Hindi natin tigilan ang rally niyan. Kung magkaroon ng filing of candidacy by 2027, I think almost na yata yan, 2028, pwede na mag-file ng candidacy. End of 2027. So, medyo safety na tayo. Kasi, sigurado naman talagang manalo si Inday Sara. Basta, hold on lang tayo on that hanggang doon sa moment na yan. But, hindi siguro mapatalsik yan si Boying kasi ang term ng ombudsman is 7 years. Until 70 years old. Until 7 years, I think 2032 pa siya. But, kung marami ng kaso na may sampa sa kanya at ma-impeach siya, mawala na siya dyan sa pagiging ombudsman niya. Kung si Inday maging presidente, sigurado yan, bullseye yan, baka makulong pa yan. Pati ito si Torre. Kaya huwag sila magkampante dyan sa mga ginagawa nila ngayon. May balik yan. And I'm sure, kasi ganyan naman talaga ang God's justice. If man cannot do that, God will do that for us. So I think, these are speculations. These are speculations and these are scenario setting things that might happen. And para dito sa episode na to, itong sinasabi natin ito na si Boying ay maging ombudsman, I think 80 to 90%. Hindi ko pa gagawing 100 yan. Kasi hindi natin alam kung ano mangyari kay Boying in the next diba? So scenario setting, and the scenario points to SOG, Secretary of Justice Remulla to become the next ombudsman. So, hanggang dito na lang tayo sa episode ng ating broadcast. And you can make your comment. Sometimes I answer them kahit ad hominem. Kahit anong ilalagay nyo dyan, whether you are pro Duterte or not, or anti Duterte, sabihin nyo, hindi ko kayo pipigilan. Huwag lang kayo mamersonal, okay? This is a free country and it is very that's a fertile na ibig sabihin fertile na atmosphere to have an exchange of ideas, an exchange of opinion. Kung saan ka man, sabihin mo. Kung anong reason na yan ang paniniwala mo, huwag ka lang maninira. Kasi wala ka na doon sa katwiran. Marami mga personal na sinasabi nila, gwapo daw ako, matanda raw ako. Regardless of that,
as long as you're breathing and you're thinking and you're talking and you still can determine kung ano bang karapatan mo, sabihin mo, huwag kang mahiya at huwag kang mamersonal. Okay? So, ideas lang dito ang pinag-usapan natin, mga opinion natin. There will be time na magkasama rin tayo. There will be time na magkahiwalay tayo. It's ganyan talaga ang demokrasya. And I don't care kung mangyari yan lagi or all the time. Kasi that's a sign of a vibrant society. Vibrant people, they're exchanging ideas whether they are against or they approve, they believe in that idea or not. As long as you are free to say that. I may disagree what you are saying, but I will protect and I will protect your right. I will never prevent you from saying what you want to say. Di ba? Sino bang yan? Nagsasabi, sinong author yung nagsasabi niyan? I've been to Africa for a long time. Mga apartheid, mga ganun, napakahirap pag walang demokrasya. Kaya makikita mo, mafe-feel ka kung nasa isang democratic country ka. Yan palang napaka-importanting component sa buhay ng isang mamamayan, ang freedom, ang demokrasya. So, mahalin natin at mahalin natin ang bansa natin at mahalin natin ang kapwa nating Pilipino. Despite of our misgiving dito sa government na to, still we have the chance for a brighter future by deciding sa tama nating tatahakin. So ngayon, hanggang dito na lang tayo sa episode na to. This is Justin Talk News Page. But before leaving this channel, doon sa mga viewers natin, especially the new viewers, kindly strike that subscribe button and try to like and try to share this video to your friends and ring that notification bell so that anything that we have new broadcast, you will be easily notified. So thank you for coming over to this channel. I hope the next time we have a vlog, you will do the same. So maraming salamat at good afternoon sa ating lahat. Thank you po.